Sa Zamboanga City, binuksan na muli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fishing season matapos ang 3 buwan fishing ban. Pinangunahan kahapon ni BFAR Regional Director Alzat Kunting ang programa na nagbigay hudyat sa fishing stakeholders na maaari nang magpalaot ang mga mangingisda. Ang ban ay pinatupad bilang bahagi ng conservation measure at proteksyon sa sardine population. Sa Butuan City naman, nagbabala ang Securities and Exchange Commission sa Butuan Extension Office sa publiko laban sa unauthorized online investment scheme na nambibiktima ng mga investors sa Caraga Region. Sinabi ng SEC Butuan na nagpaabot na sila ng advisory sa mga local government units hinggil sa scam na ginagawa ng Seagull Alliance na kaalyado ng Leave of Seagull and Riskcoin trading platform. Gamit nila ang Facebook sa kanilang scam. Sa Davao City, pinagsabihan ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte si retired Police Colonel Bonifacio Busita ng Road Safety Advocates of the Philippines o RSAP na wala siyang karapatan para sigawan ang mga traffic enforcer ng lungsod. Ito ay dahil ginawa nila ng tama ang kanilang tungkulin. You were not elected here. Our people chose their leaders. Respect that. Pahayag ni Kong Duterte kay Busita. Dialogue, not drama. Policy discussion, not public spectacle ang dapat mong gawin, ayon pa kay Duterte. Sa Basilan, ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 ay umabot na sa 57 ayon sa Philippine Coast Guard. Ito ay kasunod ng pagkakatagpo ng mga labi ng 3 pang pasahero sa kargatang malapit sa Basilan. May 22 pa ang nananatiling unaccounted for at patuloy na pinaghahanap.